sinasabi ng Malacanang na wala ito, hindi ito sa kanyang trabaho. No. This has something to do with her job being a Secretary of Justice. Because the two men involved here, Cesar Mancao, where is Cesar Mancao now? Yun ang tanong. Saan si Cesar Mancao? Ang isa si Cesar Mancao. Miss Sandra, si Jovi po ito. Sandra, diba? si Jovi. Siguro mahirap kasi pag-usapan sa national television itong kung ano man yung content nun, ano? Pero siyempre gusto malaman ng mga kababayan natin kung paano bang napunta sa inyong mga kamay yung video na yan, no? Lalo kung siyempre lumalabas na personal na property yan, if ever. Well, ito nga, palagi kine-question nyo ako. Nung sa mga na-polish na yan list, tinatanong nyo ako paano napapunta. Remember that I'm the president of the Whistleblowers Association. Marami kaming mga researcher, marami ding nagbibigay sa amin ng mga dokumento. Like for instance, yung mga picture, yung marriage contract nung driver at ng asawa niya. Paano namin makukuha yan kung walang magbibitbit sa amin yan? It's the same as true with this. Wala, isa lang sa kanila. It's either her partner or her na nag-video niyan at yan ay naparating sa kamay namin. Pero teka muna. Opo, yun lang. Hindi, sabi nyo kanina kasi, if ever na talagang magtuloy-tuloy yung confirmation, talagang bastusan na kayo yung maglalabas ito, no? Pwede kayong mahabol dyan, no? Legally, na kayo nagpakalat niyan. Handa ba kayo dun sa repercussion ng gagawin nyo niyan? Ako'y just for the truth of, para sa katotohanan at para sa katotohanan at para sa taong bayan na huwag na tayong magmalinisan dito, huwag na tayong magkasinwalingan dito, then that's it. So for the record po, Ms. Sandra, itong pinaghahanap ng mga otoridad ngayon na si Cesar Mancao, siya nga po ba ang involved dito sa naturang mga videos na binabanggit niyo po? Well, I'll keep it to myself first. Okay. I will keep it to myself first. Wait until the time that hindi ito that's the reason why gusto ko ito hindi sa media. Ang dapat ko ito ilagay sa korte. Kaya nga ina-encourage ko siya na file niya ako ng libel. Kasi kung ako inallowed sana o kinausap man lang ako ni Senator Coco Pimentel, din naintindihan niya sana kung bakit ko linagay yun sa akin affidavit. Maybe I could show it to him privately sa kanyang opisina para maintindihan niya. Pero hindi, in-stop nila ako. And he tried so many times to stop me of talking. Kaya lang nagiging assertive ako na gusto ko lang iparating sa taong bayan na ito ang nangyayari, ito yung legal issues ko dito, and ito ilinagay ko sa dulo ng aking affidavit because I wanted the people to know who is Secretary De Lima. 6:30 na umaga tuloy po natin ating morning balita. Nanindigan si dating Senior Superintendent Cesar Mancao na hindi siya susuko sa kabila ng palugit at manhunt sa kanya. Tumakas si Mancao sa kustodiya ng NBI dahil sa planong paglipat sa kanya sa Manila City Jail. Nanganganib daw kasi ang buhay niya dito. Kaugnay nito makakausap natin mismo sa linya ng telepono si Ginoong Cesar Mancao. Good morning, sir. Good morning, Paolo, sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa. Opo, maghapon at magdabag po kayong hinahanap ng NBI. Kamusta na po kayo ngayon? Okay lang po. Mas feeling ko pong secure dito sa labas at kasama yung aking mga kaibigan. Kaysa doon sa NBI na madali akong sungkitin doon at kitilin yung buhay ko. Lalo na sa City Jail siguro kung nilipat ako. Matagal yung ba bang plenano itong pagpuga po ninyo? May plano. Hindi naman siya yung katagalan dahil in-expect ko namin na favorable na yung decision ng korte despite na wala naman talagang mabigat na dahilan. At yung mga principal accused dito, matagal nang nasa labas, nakabalik na sa serbisyo, nandiyan na sa maayos na lugar, nasa Senado na nga. Ako itong nagwi-witness, ako pa ngayon makukonvict, ako pa ngayon ililipat sa City Jail. Baka nakita ko na walang patutungang hustisya itong aking kalagayan. Kaya talagang nag-decide na ako nung isang gabi, isang gabi pala, no, na talagang umalis na sa kanilang kustodiya. Kapabayaan ba ng NBI kung bakit nakatakas kayo o magaling lang talaga kayo? Hindi naman sa magaling at hindi rin nila kapabayaan dahil stricto, masyado may CCTV pa. Naisahan ko lang sila at sana po yung dalawang kinulong, talagang walang na-blind ko rin sila na naisahan ko nga. Kumbaga, no? Dahil
ayaw ko na i-detalye, pero ito Oo. nga ito, alam ko naman din na disgruntled na rin yan dyan sa serbisyo dahil palakasan dyan. Yung isa dyan nga, 14 anyos na serbisyo, casual o contractual pa rin. Mas malaki pang sweldo ng mga ordinary manggagawa sa labas. Overtime sila ng overtime. Wala naman ding ibang mga benepisyo. At marami ho dyan sa NBI na ganyang sitwasyon. Mga 30 ho sila na yung iba halos 20 anyos na contractual pa rin. Samantalang may 3 buwan, 4 na buwan lang dyan na malakas, regular na kaagad. Talagang alam ko mga sentimento rin nandyan sa loob. Sir, linawin po natin, no, wala kayong kasabwat sa inyong pagtakas mula sa NBI? Wala akong miyembro ng NBI, lalo na yung gwardiya, blinded ko sila. Mga kaibigan ko rin halos na rin mga nasa baba dyan. Okay. Ayon sa inyong abogado, ay pati pamilya nyo sa Amerika ay hinihingi nga na sumuko na kayo at lumitaw. Ano pong sagot nyo dito? Hindi, ang advice ko ng abogado ko dito na si Atty. Valenciano at Encenas, hindi, lalabanan ho namin. Pwede namang mas magandang sitwasyon na nasa labas ako na labanan namin kaysa nandyan ako sa loob. Baka buhay ko ng kasunod, no? Lalabanan. Ganun din naman eh. Kaya kung nangyari ho kay na Senator Lacson sa iba pa dyan na pwede namang labanan na nasa labas ka. Mas feeling ko may laban ako nandito sa labas in terms of my personal security at kaysa doon sa nasa loob. At dito, at least pag-mobilize ako, makahingi ako ng tulong kung kaninong kaibigan at pwede tumulong. Kaysa doon na hindi ako mabibisita. Mas doon pinag-istriktuhan yung aking dalaw at talagang aking kalagayan din lalong talagang medyo hindi ako pinagbigyan. Parang gano'n. Itong banta po sa inyong buhay, paano po nakarating sa inyong impormasyon na maaring ipaligpit kayo? Dalawang beses, at least dalawang beses, no? Pinablatter ko nga yan doon dahil wala ako doon sa kwarto. Pinasok ako. At nandiyan mga footmarks. Tsaka sa 3 linggo na halos magkasunod, na may surveillance sa akin, pasilip-silip. Nakapagtataka, walang isa sa mga taga-security na nakakilala doon sa description na tao. Sabi ko, kung may mangyari para sa akin, wala din makalam kung sino pumatay sa akin. Parang masyadong imposible, hindi nila makilala, hindi nila may CCTV naman doon. Kaya talagang nafe-feel ko na hindi na ako magandang mangyari pagkatapos. So sinasabi ninyo ay hinihinalay ninyo ay that was an attempt on your life already, itong pag-surveillance at pagpasok nga sa loob ng inyong kwarto? Feeling ko ho, ano pa bang gusto nila? Halos hawak na nila ako sa kamay. Merong ba't nila pinayagan na meron pa ibang tao from the outside na hindi nga nila kilala na papasok doon sa area ko. Ngayon, bakit sa tingin nyo ay kailangan pa kayo ipaligpit? Nasabi nyo na yung dapat yung sabihin at sinabi na nga ng korte na tinugon ang hearsay pa nga ang inyong testimonya. Hindi naman hearsay, kundi talaga technicalities lang na nangyari doon kay Senator Lacson. Na ako nga hindi na rin pumalag kahit pinamasama yung aking imahe doon. Dahil gusto ko na rin tanang at least sila, okay sila, nasa labas na, walang sala. Alam ko naman, dahil ako nag-witness lang, yung iba nga dyan na inamin na, sila nang tumabaho, sila nang nag-interrogate, sila nag-ligpit ng anong mga ebidensya, alam nila kung sino mga gumawa, nabali walang sala. Ako pa ngayon nang excuse me, makukonvict at ikukulong na sa city jail, parang wala na akong kitang hustisya. Sabi ko, feeling ko na ho namin na favorable na yung decision ng aming motion for reconsideration dahil nakalabas na sila Oo. Ano po yung magpapalitaw sa inyo? What conditions ang... Siguro kung ma-assure ni Secretary de Lima, hindi ko naman talaga 100% na yung personal safety ko and security. At saka dun sa kaso, kung ano lang yung dapat nilang gawin. Although ginawa naman nila, in-attempt naman nilang gawin, talagang judge naman din ang decision. Mukhang ang judge nga, pati nga sa Court of Appeals, alam kong merong involved na malaking amount. At siyempre, ginamitan nilang nasa poder sila at saka influensya. Sa kanila yun favorable sa kanila, okay na sa akin. At least sila maayos. Sana naman, ako naman din sana, ilagay din sa ayos. Sabihin natin na hindi magiging favorable ang sitwasyon sa inyo at yung mga kondisyon po ninyo ay hindi ma-meet, no? Balak nyo bang maging pugante habang buhay?
wala talaga akong balak. Alam ko naman na madali lang, may solusyon ito eh. Kung talagang maging patas lang yung West, pero sa ganitong panahon mukhang hindi patas eh. Kung, hindi naman habang buhay din siguro dahil palagay ko sa itong pagkataon, medyo marami na nakalampag, marami nakaalam. Siguro, magdadalawang isip naman yung magde-decide ngayon. Ano pa bang desisyon na gagawin nila na wala nang witness against sa akin? May isang witness na si Dumlao, sinabi pa niya in open court na binulag nila ako, wala akong alam sa operation. In-exonerate niya ako. Ako naman ngayon, kung hindi na pala ako talaga pwede maging state witness, ibig sabihin, according to criminal procedures, na dapat yung aking statement, dapat hindi nila bigyan ng kredensya o weight. Ngayon, talagang bibigyan pa nila ng weight. So, talagang wala akong nakitang hustisya talaga eh. Sa itong desisyon na pinataw sa akin ngayon. Isang beses lang ba kayo nakapag-usap ni Secretary Laila de Lima? 2 beses po kahapon, siya pong tumawag. At yung sa huling pag-usap po ninyo, meron ba kayo napagkasunduan? Nabigyan lang siya ng palugit sa inyo? Hindi, at least, meantime, ganito ang sitwasyon, nagkaroon kami ng parang hindi naman talagang concrete, no, understanding. O, na siyempre, gawin nga ang trabaho nila. Saka siyempre, gagawin din ako ng akbang na ma-ensure ko na hindi na ako siguro nila basta mahuli. Kung magkagipitan, pag-usap niya na huwag na rin din kami lumaban. Opo. Sabi ko, hindi ko rin siguro makontrol yung mga kasamahan ko. Talagang warrior naman ito dati pa. At matagal ko na kasama at alam nila, naniwala sila sa akin. At alam nila na walang hustisya na itong nangyari sa akin. Siguro, hindi na sana makarating sa punto na yun. Dahil alam ko naman, sinabi ko, yung mga ibang tao dyan na napag-utusan lang, lalo na illegal ang orders, siguro naman, huwag naman natin sayangin yung mga buhay ng yung mga inosente na yun. Sabi ko, ito lang naman sana yung taga-justice ang talaga magising yung mga nasa judiciary. At sana naman yung pamunuan dyan na hindi naman maniwala doon sa sulsul ng sa taas ng mga nakapuder na tao. Talagang bigyan na ako ng tamang hustisya. Hindi naman ako talaga papalag sana. Finish ko na nga Isang taon na mahigit hindi ako nagpa-interview dahil parang lang manahimik na sana yung issue na to. Pero nakita ko na talaga nung decision at lilipat ako at may mga tangka sa akin. Sabi ko, kaysa paano pa ako makapagsalita kung wala na yung balang pinutok sa akin, hindi na ako makapagbangon. Meron po ba kayong mensahe sa inyong pamilya at mga kaibigan na tiyak ay nag-aalala po sa inyong kalagayan? Siguro, naintindihan nila at alam ko naman yung mga kapatid ko consistently at saka mga support doon ng mga churchmates namin nila at iba pang taong concern na alam naman nila nasa tama yung aking pinagtayuan at alam nila na we will prevail. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagtitiwala po. Welcome po, Polo. God bless po. Ayan po, former Police Superintendent Cesar Mancao.